But for today, since it's a new year, a new month, a new week, a new beginning, then maganda po na magkaroon po tayo ulit ng reminder kung bakit po ba tayo nasa mundo. Amen? Para malaman po ba natin kung ano po ba yung purpose ng pinagagawa po natin. Amen? Kasi napakahirap pong mabuhay kung wala po tayong purpose. Amen? You know what? I researched while I was doing this message. Nung nanood po ako ng mga video clips, na research ko po na one of the major causes of depression. Ano po sa tingin niyo po? Ano daw po yung pinaka number one na major cause ng depression ng isang tao? Or na-depress po siya or wala na po siyang gana sa buhay? Kapag walang purpose yung kanyang buhay or wala na siyang hinahangad or wala ng meaning yung buhay niya. Amen? So, I have seen so many reasons kung bakit nagkakaroon po ng kalungkutan o ng depression ng isang tao. At ang number one na nakita ko po sa research ay kapag ka nag-lack na po, wala na po ng purpose or ng meaning yung buhay ng tao. Amen? Kasi kapag wala na po tayong purpose, wala na rin tayong gumanang mabuhay. Amen? Wala na rin tayong ganang gumising ng maaga sa umaga. Amen? Kaya ngayong tanong natin na, para kanino ka ba bumabangon? Amen? Tanongin mo kayo sa tabi mo, para kanino ka ba bumabangon? Sino ba yung dahilan mo para kailangan natin mag-survive? Kailangan pa natin mabuhay? Bakit kailangan tayo nagkakaroon ng tinatawag na grit? Or yung eagerness para kumayod, para ma-excite na gumising. Meron pa po ba tayong purpose? Amen. Napapansin niyo po ba na kapag excited ka sa mangyayari sa kinaumagahan, excited ka rin kung gumising. Excited ka mag-prepare. Amen. Pero kung wala naman kung magandang mangyayari o hindi mo gusto yung mga susunod na pangyayari sa buhay mo, tayo po ay nalulungkot at halos ayaw na po natin gumising or bumangon. Ayan. So again, the message is living with a purpose. And our scripture is found in the book of Isaiah, chapter 43, verse 7. Let us all stand. Tayo po tayong lahat. At basahin po natin ang ating scripture reading. 1, 2, 3, go. They are my own people, and I created them to bring me glory. Sa Tagalog, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. So let us pray. Yes, O Heavenly Father, we ask you, O Holy Spirit, to again intercede and guide us and speak to all of us as we listen to your word. Ikaw na po ang magpaliwanag ng mensaheng ito. At now, Lord God, ay paalalahanan mo po kami ng purpose na nanggaling sa iyo, Panginoon Diyos, kung bakit po ba kami nandito sa mundo at bakit mo po kami nilikha. Lord, nawa maging maliwanag at malinaw ang mensaheng ito upang nasa ganoon ay bubalik, Panginoon, ang purpose po namin para kami po ay mabuhay sa mundong ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So we can now be seated. Again, let me read to you our scripture reading for this Sunday. And it is Isaiah chapter 43 verse 7. They are my own people, and I created them to bring me glory. Okay, napakaganda po ng Tagalog version. Sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Amen? So, ang message po natin today will circle around this scripture. So, I hope that by the end of this message, memorize na po natin by heart itong verse po na ito. Amen? So, basahin nga natin ulit yung English. They are my own people,
and I created them to bring me glory. Okay, yung Tagalog, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Question, from the scripture itself, nakikita po ba natin kung ano yung purpose ni Lord kung bakit na tayo nilalang o nilikha o kinreate? From the verse itself, masasagot na po ba yung tanong na ano ba yung purpose ng Diyos sa atin? Yes or no? Yes. And what is the purpose of God kung bakit na tayo kinreate? Amen. To bring me glory. O bigyan ng Diyos, bigyan natin ng Diyos ang karangalan. Amen. So, napakaganda po. Ang scripture po na ito ay sasagutin niya na po yung tanong kung paano po ba dapat mabuhay ng may saysay or may purpose. Kasi ang sabi po dito, ginawa tayo ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos upang bigyan siya ng karangalan. So ang tanong, napaparangalan ba ang Diyos sa ating mga buhay? Tanungin mo nga yung katabi mo, nag-glorify ba ang Diyos sa buhay mo, kapatid? Or baka naman mas napapahiya ang Diyos sa buhay mo? Dahil sabihin nila, yan ba yung anak ng Diyos? Yan ba yung Kristiyano? Instead na mas ma-amaze sila na, wow, gusto ko na rin mag-serve sa God niya kasi nababago siya ng Diyos niya. Pero ang nagiging effect ay kabaliktaran. So, pinapakita ko sa scripture pa lang that the ultimate reason kung bakit tayo nilikha ng Diyos ay para siya ay maparangalan. Okay? Or para siya ang pasalamatan, siya ang maitaas sa ating mga buhay, at siya ang bigyan ng kaluwalhatian. Amen? So I hope malinaw po yun sa atin that indeed, that is the major purpose kung bakit tayo created. We are created to glorify God. Amen? We are created to bring glory to God. Yun lang po yung message. Maka-expound lang po natin. Pero doon lang po ikot ang message. Nilikha po tayo para mag-glorify, okay? Or mabigyan ng karangalan ng Diyos sa ating buhay. Malinaw po? Unang tanong, naniniwala po kayo na nilikha kayo ng Diyos, na ang Diyos ang nilikha sa atin. Amen? Next question. Dahil nilikha tayo ng Diyos, naniniwala po ba kayo na may dahilan siya kung bakit na tayo nilikha? Amen. Praise God. Tayong mga tao, di ba, tayo ay gumagawa ng mga bagay o nag-e-invento tayo ng mga kagamitan dahil meron tayong purpose doon sa ginawa nating bagay. Amen? Kaya tayo nagiging creative, kaya tayo naglilikha, kaya tayo nag-i-invento ng mga bagay dahil may purpose tayo para doon sa ginagawa natin. Kasi hindi naman natin yung gagawin ng wala lang. Amen? Like for example, napaka-typical example, ano po ba yung dahilan bakit tayo gumawa ng electric fan? Gumawa po tayo ng electric fan para tayo ay mahanginan. Amen? Or para hindi tayo mainitan. So yun ang purpose natin, kaya natin ginawa yung electric fan. At ganoon din po ang Diyos, may dahilan po siya kung bakit ang bawat creation niya ay kanyang nilikha. At isa po tayo sa mga nilikha ng Diyos. At sigurado po, mayroon po tayong purpose. Amen? In fact, kung babalik po tayo sa Garden of Eden, sa story po ni Adam and Eve, malinaw na ang purpose po ng tao, ni Adam at saka ni Eve, ano po? Kung bakit po sila nilikha. Na nabanggit po sa Book of Genesis, sa story ng Garden of Eden, bakit po nilikha ang tao? Bakit po? Para maging steward or tagapangalaga ng mga halaman, ng mga hayop, o ng mundong ng mga bagay na nasa mundong ito. Amen? Nilikha tayo to take care of our environment, to take care of our nature. Amen? So dapat
hindi tayo ang nagiging dahilan para nagkakaroon ng pollution or ng mga hindi magandang sitwasyon sa ating kapaligiran. Amen! Praise God. So, this will be the questions that will be answered today. Ito po yung mga tanong na sasagutin po natin ngayong araw. Tatlo po ito. Unang tanong po natin is, who am I? Yung katang, who am I? Ito, ayun po yung response natin. Yung who am I? Amen. Tanungin mo nga yung sarili mo, sino ba ako? Sino ka ba? Walang sabi. Tanungin mo na yung katabi mo, sino ka ba? Amen. Sino nga ba talaga tayo? Ayan, yun yung una nating tanong. Pangalawang tanong po natin, kung alam na natin kung sino tayo, okay? Kung alam na natin yung identity natin, then we will answer the question, ano ngayon ang purpose ko? Amen? What is my purpose in life? Amen? So kung malalaman mo na yung identity mo, at susunod, makasagot na natin yung purpose natin, last question natin will be, ano ba yung benefits na alam natin yung purpose natin sa buhay? Amen? So what are the benefits or the advantages of knowing my purpose in life? Amen? So, basahin nga natin first question, who am I? Pangalawa, what is my purpose in life? Then thirdly, what are the benefits of knowing my purpose in life? So una, sino tayo? Ano yung purpose natin? At pangatlo, ano ba yung benefits kung sakaling malaman na natin yung purpose natin? So let's first answer the first question. Who am I? Ayan. Again, ang biblical basis po natin para masagot ito ay ang ating scripture reading. Ano ulit yung ating scripture reading? Isaiah chapter 43 verse 7. They are my own people, and I created them to bring me glory. So, in other words, tayo ay mga nilikha ng Diyos. Amen. Kaya yung unang tanong ko pala kanina, naniniwala ka ba na nilikha ka ng Diyos? Amen. Kasi kung hindi tayo maniniwala na ang Diyos ang may likha sa atin, hindi natin malalaman kung sino ba talaga tayo. Amen? Alam niyo po, marami pa rin pong tao ang naniniwala na walang Diyos. Amen? Marami pa rin pong tao ang naniniwala na basta na lang silang nag-exist or nang dahil lang sa mga magulang nila kaya sila nabuo. In other words, hindi nila ina-acknowledge na nilikha sila ng Diyos. Dahil in the first place, hindi sila naniniwala na may Diyos. Amen? Kaya nga, may nang tawag sa kanila mga atheist or yung mga tao na walang kinikilalang Diyos or a superpower or supernatural or higher being because they do not believe that a higher power or a God created them. So that's the first question that you have to answer and you have to believe. Amen? Kasi mahirap po natin makilala yung identity natin kung hindi natin alam or ina-acknowledge kung sino ba yung naglikha talaga or gumawa sa atin. Amen? Praise God. Kaya pag may mga invention, pinapatent yan para ma-identify kung sino ba yung nag-invento nun. Malaman kung sino yung naglikha nun. Ayun. So, ganoon din tayo mga tao, kailangan natin i-acknowledge kung sino ang gumawa sa atin. At ang sabi po kasi, sa John chapter 1 verse 12, sabay-sabay po natin basahin, to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ulitin ko po, to all who receive Him, sa lahat daw po ng mga tumanggap sa Kanya. Question, sino po ba yung dapat nating tanggapin? Si Jesus Christ. Kasi ito po ay taken from the New Testament, particularly from the book of John. Okay? So sa book of John, pinanganak na po si Jesus. At sa book of John, which is one of the four gospel,
mungkahi na sa mundo na si Jesus ay ang anak ng Diyos or ang Diyos na nagkatawang tao. Amen? Kaya ang sinasabi po ni John dito na kung sino man po yung tatanggap sa Kanya, sino po ulit yung tatanggapin natin? Si Jesus. And to those who believe in His name, kaninong pangalan daw yung dapat napaniwalaan natin? Si Jesus. Sila daw po ay binibigyan ng karapatan na tawaging anak ng Diyos. Malinaw po? So, question, lahat po ba tayo ay nilikha ng Diyos? Amen. Pero ang next question po natin, lahat po ba ay pwede natin tawaging anak ng Diyos? Ayun, doon na po tayo magkakaroon ng bagong sagot. Amen. Dahil ang sabi nga po dito, ang anak ng Diyos ay ang mga taong tatanggap kay Jesus at maniniwala sa Kanyang pangalan. Sila ay binibigyan ng karapatang tawagin anak ng Diyos. Amen? Kasi alam ko po, nagkakaroon po tayo ng kalituhan patungkol doon. And if we will check the Bible mismo, ang sabi po doon, ang tinatawag na anak ng Diyos ay ang mga tatanggap kay Jesus. Amen. So, paano natin matatawag na anak ng Diyos yung isang tao na ayaw niyang kilalanin si Jesus mismo? Amen. Or in the first place, hindi siya naniniwala na may Diyos. Ayan. Para mas ma-appreciate po natin yung John chapter 1 verse 12, na nagsasabi kung sino ang mga anak ng Diyos. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. In other words, may criteria, may requirement para ang isang tao sa Bible ay tawaging anak ng Diyos. Amen? Kailangan niyang tumanggap, sumampalataya kay Jesus. Dahil kung tatanggapin natin at sasampalataya kay Jesus Christ na siya ay anak ng Diyos or ang Diyos na nagkatawang tao, tayo na po ay may karapatang tawaging anak ng Diyos. Amen! So, unang tanong ko kanina, naniniwala po ba kayo na nilikha kayo ng Diyos? Next question ko naman ngayon, anak po ba kayo ng Diyos? Or naniniwala po ba kayong anak kayo ng Diyos? Amen. Of course, we are proud to declare and say na anak tayo ng Diyos dahil proudly ina-acknowledge natin at tinatanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At tayo ay tunay na sumasampalataya sa Kanya. Amen? Kaya mamaya, magkakaroon po tayo ng Lord's Supper after the message para muling ideklara sa pamamagitan ng ating bibig na tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas or kabayaran sa ating mga kasalanan. Amen? Kasi kailangan maging firm tayo when it comes to our acceptance that indeed tinatanggap natin siya. Dahil yun po ang basihan sa mga tatawaging anak ng Diyos. Amen? Dahil yun po ang basihan sa mga bibigyan ng karapatan ng Diyos na tawaging child of God or children of God. Amen? And therefore, who are you? Ano na po ang sagot natin dito? Una, we are created by God. I am created by God. Nilikha ako ng Diyos. Amen? Again, sabi ko sa inyo, kung hindi tayo naniniwala na nilikha tayo ng Diyos, hindi natin malalaman kung sino talaga tayo. Hindi natin malalaman yung tunay natin identity. Amen? So, I am created by God. Pakisabi po yun. Naniniwala po kayo doon? Mahina po. Naniniwala po kayo doon? Amen. So, dahil naniniwala po kayong nilikha kayo ng Diyos, naniniwala na po ba kayo ngayon na kayo po ay mga anak ng Diyos? As your true identity. Amen. Sabihin nyo nga po, I am a child of God. I am a child of God. So, question, malinaw na po ba na ang identity natin ay tayo ang nilikha ng Diyos
at tayo ay anak ng Diyos. Nasagot na po ba natin kung sino ka? Okay, tanongin nyo nga ulit yung katabi mo, who are you? You are created by God and you are indeed a child of God. Amen! Amen. Praise God. Okay. So, bakit po ba? Why is it important to know who we are? Bakit po ba mahalaga na malaman natin yung identity natin or kung sino tayo? Ano ulit yung identity natin? Number 1, I am created by God. Pangalawa, I am a child of God. Bakit mahalaga yun? Dahil, number 1, we are what we think. Amen? We are what we think. Amen? Ang point po nito, kung ano po kasi yung iisipin mo, yun ang magmamanifest sa buhay mo. Amen? We are what we think. Kaya sometimes, yung nagiging outcome ng ating future ay nakabase sa ating kaisipan. Kasi kung hindi natin iisipin na nilikha tayo ng Diyos o na anak tayo ng Diyos, hindi yun ang mamanifest sa buhay natin in the first place. Amen? We are what we think. Pakisabi nga po yun. We are what we think. And second, it is important to know who we are because we are what we believe in. Amen? Pakisabi nga po ito. We are what we believe in. Amen. So kung ano yung paniniwala mo, magiging ikaw. Amen. Ngayon nasasagot na po ba yung tanong na maraming tao ang naliligaw kasi the first place, hindi nila alam yung identity nila. Hindi nila alam kung sino sila. Kasi nga mali yung paniniwala nila. Kaya nag-start tayo doon sa tanong na sino ka ba? Kailangan alam mo na nilikha ka ng Diyos at anak ka ng Diyos para ma-manifest sa buhay mo yung identity mo. Amen? Because kung hindi mo yun alam, syempre iba ang iisipin mo. Iba ang magiging paniniwala mo. Amen? Iba rin ang mangyayari sa buhay mo because in the first place, yung pinaka-foundation mo kung sino ka ba talaga ay mali. Amen? Praise God. Okay, so babasahin ko lang po yung ibang version or translation ng ating scripture reading, which is Isaiah chapter 43 verse 7. Sabay-sabay po natin basahin. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him. Yes, I have made him. Amen. You know po? Okay, so next question natin ngayon is that, what is my purpose in life? So malinaw na po yung unang tanong natin, who am I? Ngayon, dahil alam na natin na nilikha tayo ng Diyos at anak tayo ng Diyos, ano ngayon yung ating purpose in life? Amen? Again, ang ating magiging biblical basis po dyan ay ang ating scripture reading from a different translation, Isaiah chapter 43 verse 7. Basahin po natin yung sabay-sabay. Bring all who claim me as their God, for I have made them for my glory. It was I who created them. Amen. Bring all who claim me as their God, for I have made them to bring me glory. Amen. In other words, nilikha ka ng Diyos para siya ay bigyan ng karangalan. So, ang pinaka-purpose po natin ay to bring glory to God. In other words, we were created for God's glory. Malinaw po na ang buhay natin ay nabuo o tayo po ay nilikha ng Diyos upang maparangalan siya sa ating mga buhay. Basahin po natin ulit yung Tagalog version ng ating scripture. 1, 2, 3, go. Sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Ngayon po na alam na natin kung sino po tayo at na ang purpose po na pala natin ay mag-glorify ang Diyos sa bawat plano natin, sa bawat desisyon natin, sa bawat hangarin natin.
Tanungin mo nga yung katabi mo ngayon, kapatid, nag-glorify ba ang Diyos sa mga desisyon mo? That's the question that I would like to leave to all of us, not just sa mga nandito o di sa nanonood. Ang tanong ko sa inyo, kapatid, nag-glorify ba ang Diyos sa bawat plano mo? Nag-glorify ba ang Diyos sa bawat desisyon mo? Nag-glorify ba ang Diyos sa bawat hakbangin mo o ginagawa mo? Amen? Yun po ang kagandahan kapag alam na po natin yung purpose natin. Bakit? Kasi po, kung alam na po natin yung purpose natin, mas nagiging mataas po ang standard natin sa pag-design. Amen? In other words, hindi na tayo nag-design dahil gusto natin tayo yung maitaas. In other words, hindi na tayo nagpaplano dahil mayroon lang tayong hidden agenda or may sarili lang tayong kagustuhan. When we plan, nung nalaman na natin yung purpose natin, we only take into consideration kung ano ba ang mapapala ng Diyos kapag gagawin ko yan. Amen? The question would always be, bakit ko yan gagawin? Ano bang mapapala ng Diyos dyan? Amen? Hindi yung, bakit ko yan gagawin? Ano bang mapapala ko dyan? Di ba sometimes sa mundong ito, lagi tayong gano'n. Bakit ako sasali dyan? Ano naman ang magiging benefit dyan sa akin? Di ba? We always consider ano yung benefit doon sa pansarili nating interest. Amen? Kapag nag-decide tayo, laging ako. Or ano ba yung magiging, ano ko dyan, party ko dyan? Ano ba yung magiging advantage dyan kapag ginawa ko yan? It's not anymore like that kapag malalaman na natin yung purpose natin. Because when we plan, we always consider how the Lord will be glorified in that plan. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo ngayon, kapatid, ano ba yung mga plano mo ngayon? Ngayong bagong taon. Sabi nga kayo sa kanya, ano ba yung plano nyo this year? And as much as possible, make it specific. What is your plan this year? Kasi napakaganda po magplano kapag bagong taon mo. Kasi parang, praise God, may bago na naman tayong chance, opportunity para mag-move on or gumawa ng mga bagong desisyon. Meron na po ba kayo nasabi? Ano yung plano nyo this year? So, ang next question nyo sa kanya, mag-glorify ba si Lord dyan? Na ngayon naiisip nyo na po ba? Kasi alam nyo po, sabi ko ito talaga yung message ni Lord this Sunday. Kasi just this week, magkausap po kami na Pastor Noel, tapos Pastor Rona, tsaka si Sister Lucy sa group call. And ang nililid sa amin ni Lord, yung plano niya kung paano magkakaroon ng sariling church, ang building ang church. Ayan, kasi alam naman po natin na napakahirap po kapag ang church natin mismo ay nagre-renta lang. Amen? So, sa pag-uusap namin, nabanggit po ni Pastor Ron na sabi niya, ito kasi yung kakaiba kapag na-kay Lord ka na. Amen? Kapag na-kay Lord ka na kasi, laging ang hangarin mo, paano ba mag-glorify or may tataas ang Diyos sa mga plano mo. Amen? Kaya we've been praying and planning for God's wisdom kung paano ba natin mapapalaki yung kanyang kingdom o yung kaharian niya in a way na gagamitin niya po tayong lahat. Amen? Ayaw na po natin yung plano na para sa sarili lang natin, kundi lagi ang iniisip natin, paano ba mag-benefit si Lord dyan. Amen? So I hope ganun po tayo, not just sa mga ministry natin sa church, but even sa mga negosyo natin, sa pag-aaral natin, sa work natin, sa pag-aaral, sa lahat ng ginagawa natin, the first question would always be, ano ang mapapala ni Lord dyan? Amen! Kasi kapag yun na yung tanong natin, parang wala namang mapapala si Lord dito. Kasi kung walang mapapala si Lord doon, baka naman hindi kasi yung plano ni Lord. Amen? Or baka naman hindi yung gusto ni Lord kasi makikita mo na mas makapasama ka lang pala sa gagawin mong yun. Amen? Lalo na kung ang mga bagay na gagawin mo ay something na immoral or hindi ka lugod-lugod sa paningin ng Diyos or nakakasakit sa ating mga kapwa. Sigurado po tayo na the Lord will not be glorified in those decisions or plans. Amen?
Say for example, ang plano mo mag-scam. Sa tingin mo mag-glorify si Lord sa pag-i-scam mo. Amen? Alam mo, bigla akong naisip yung scam na yan. Kasi just this week, pinanood namin yung movie na The Breadwinner. Okay, napanood nyo na po ba yung The Breadwinner, yung kay Vice Ganda sa NMF? Sino pong nakapanood na dito? Kasi noong last year, di ba napanood namin yung Rewind. Tapos, sinare ko sa inyo yung reflection ko doon. Yung sa Breadwinner kasi, magiging spoiler ako. Okay, sa Breadwinner, parang meron silang gagawin na in the first place, alam na ni Vice na mali. Okay? Kasi doon sa story, parang napagkamalang namatay yung bida. Kaya, dahil namatay siya, makaka-receive ng 10 million na benefits yung kanyang mga beneficiary. Amen? So, yung bida doon, naka-insure yung buhay niya. So, parang insurance, insurance ads. So, gumawa sila ng paraan para hindi ma-discover na buhay siya. So, nagpapanggap siya ng ibang tao. So, spoiler talaga. Nagpapanggap siya ng ibang tao kasi nga, pinaglalamayan siya. Okay, so habang pinaglalamayan siya, iba yung character niya para hindi malaman na siya yung kunyari nasa bangkay, pero buhay pa talaga siya. Para yung family member niya nga, makareceive ng 10 million. Pero hindi nila alam may isang spy na from the insurance company na nag-check kung talagang patay na siya para ibibigay talaga yung 10 million. So, ang tanong, tama ba yung ginagawa nila na nanloloko sila? Yes or no? No. So in the first place, malinaw na hindi yun hangarin ng Diyos. Hindi yun pasok sa purpose ng Diyos. Amen? Kasi po ang ending po nun, mahuhuli po sila. Malalaman po na talagang buhay siya. Ang spoiler ko talaga. Malalaman po na buhay siya. In other words, maaapornada yung 10 million, hindi nila ma-receive. Amen? Kasi mabubuking sila. Pero ang tumatak talaga sa akin na sinabi ni Vice, nung nagkakaroon na sila ng confrontation, nung sinabi niya, kasi sa simula pa lang, mali na yung ginagawa natin. Tumatak talaga sa akin yung sinabi niya na, sa simula pa lang, mali na yung ginagawa natin, nag-i-scam na tayo. So kahit naman matanggap natin yung 10 million na yan, pagbabayaran lang din natin yung kasalanan na yun. Yun talaga yung umano sa isip ko na, that is so biblical na, oo nga, nanloko ka nga ng insurance company, nagkaroon ka nga ng 10 million. Pero sa tingin mo ba, nanloko mo ang Diyos doon? Sa tingin mo ba, hindi yun alam ng Diyos? Diba? So sabi niya, kaya nung nag-aaway sila, parang kasi nung una palang ayaw niya na magpanggap siyang patay, pero pinilit na siya ng mga kapatid niya, kasi nga, nakasangla na yung bahay nila. So, doon ko na-realize na tama yung sabi niya na kung sakaling matatanggap din naman natin yung 10 million na yan, tayo rin ang maghihirap. Tayo rin ang pagbabayaran din natin yun sa Diyos. Amen? So, praise God. Kaya nga po lagi ko pong sinasabi, kung tayo po ay may plano o desisyon, ang tanong po natin, ano po ba ang mapapala ng Diyos dyan? Amen? At kailangan in the first place, pasok po ito sa conscience. Amen? Yung dapat, alam niyo yung 5C of knowing God's will. Diba meron yung conviction, confirmation, circumstance, counseling, and number 5, yung pinakamahalaga, yung conscience. Na kailangan, kung gagawin mo ito, hindi ito immoral, at hindi ito, hindi mababata yung conscience mo, kasi hindi naman ito against sa salita ng Diyos. Amen! Pero kung in the first place, alam na natin na contrary ito sa Bible, sigurado, cross out na po ito sa will ni Lord sa buhay natin. Amen! So, what is our purpose in life? Number 2 question. The answer is, we were created to glorify God. Again, yan po yung ating scripture reading. The Lord has made everything for His own purposes. Proverbs chapter 16, verse 4. And again, this is our scripture reading. They are my own people, and I created them to bring me glory. So, tanungin mo yung katabi mo,
bakit ka nilikha ng Diyos? Ano yung sagot ninyo? Para mag-glorify ang Diyos sa buhay nyo. Amen! Okay, tanong, let's assess. Nag-glorify ba ang Diyos sa buhay ninyo kung lahat ng kapitbahay nyo ay kaaway nyo? Oh, di ba? Nakikita nyo na ngayon kung paano yung sinasabing, paano ba mag-glorify si Lord sa buhay natin? Amen. Question, pangalawa. Nag-glorify ba ang Diyos sa buhay natin kung chinichismis natin yung mga kapitbahay natin? Ewan ko lang sa inyo kung may magsasabi na yes. Mapalang sana kung ang chinichismis nyo ay si Lord. Pwede pa. Amen. Kung ang chinichismis nyo yung mga napapag-aralan nyo sa Bible. Pero kung ang buhay ng ibang tao ang sinichika natin, sa tingin nyo nag-glorify po ang Lord doon? Amen. Next question. Sa tingin nyo nag-glorify ba ang Diyos kapag pinagsasamantalahan natin ang ating kapwa-tao? Hindi po. Amen. Nag-glorify ba ang Diyos pag pinagnanakawan natin sila? Amen. So ngayon, i-assess po natin yung mga action or ginagawa po natin. Dahil sigurado po na nag-glorify po ang Diyos kung yung gagawin natin, ang Diyos po mismo ang naitataas, napapasalamatan, or napaparangalan. Amen? Kung baka sa buhay mo, sabihin nila, wow, praise God. Wow, glory to God. Wow, thank you, Lord. Amen? Praise God. And sabi po sa Romans chapter 11 verse 36, for everything comes from God alone, and everything is for His glory. Amen? Kaya ang point po natin, ang tanong, sa lahat po ba ng meron tayo, ang Diyos po ba ang naluluwalhati sa mga ito? Sa mga wealth natin, sa mga trabaho natin, sa pag-aaral natin, sa lahat ng ginagawa po natin, si Lord ba ang nag-glorify? Yes or no? Dapat po yes. Bakit? Dahil sabi po sa Bible, for everything is or should be for His glory. Amen. So, ano ulit ang sagot natin? Ano ang purpose natin sa buhay? We were created to glorify God. Or, we're created for God's glory. Amen. So, that's the answer to the second question. And, medyo mahaba po na itong message natin. There is the last question that we will be asked. Ayan, what are the benefits of knowing your purpose in life? Siguro, I'll just present it to you, pero i-discuss ko na lang siya next Sunday dahil medyo mahaba po ito. Ang last question kasi natin, ano po ba yung advantages kapag malalaman mo po yung purpose mo sa buhay? Amen? First benefit, pag alam mo yung purpose mo, knowing your purpose gives meaning to your life. Amen? Pag alam mo yung purpose mo na dapat mag-glorify si Lord, nagkakaroon ng kabuluhan, nagkakaroon ng saysay, nagkakaroon ng kabuluhan yung buhay natin. Amen? Second, kapag alam daw natin yung purpose that we were created for God's glory, ano po yung sabi sa number 2? Knowing your purpose simplifies your life. Amen? Simplifies your life. Paano nagiging simple? Kasi syempre, nakifilter mo na kung alin doon ang mapupurihan ang Diyos. Tapos, tatanggalin mo na yung mga desisyon na hindi naman kalugod-lugod sa Diyos. In other words, nasisimple na yung buhay natin. Amen? Hindi na nagiging komplikado na ang dami-dami natin pinaplano or hinahangad na hindi naman po ang Diyos ang maluluwalhati doon. Amen? Alam niyo, isa ito sa mga, ang impact kasi sa akin ito since nung nakilala ko si Lord, parang ito yung time na alam niyo yung ayoko nang magkaroon ng lupa, ng bahay. Dumating ako sa ganung punto na parang mamamatay din naman tayo, hindi mo naman din magdala sa langit yung mga kayamanan na yan. Yung parang I became carefree, not careless, carefree when it comes to material things na hindi naman natin magdala sa langit. Amen. Pero recently, I realized na kaya pala ibibigay din yun ni Lord sa'yo kasi na magagamit din para sa kanyang glory. So, kailangan i-balance din natin.
So okay lang na mag-acquire tayo ng wealth for as long as we dedicate it to God and we will be using it later on for His glory. Amen! So wala pong masama na mangarap o magkaroon ng maraming kayamanan sa lupa kung ina-acknowledge mo na hindi yun sa'yo, kundi ang Diyos mismo ang may-ari nun at pinagkatiwala lang sa'yo. Amen? Ang mahirap kasi yung attach tayo sa mga wealth na yun na hindi natin ma-withhold or mabitawan. Kaya tuloy tayo ay nahihirapang mag-surrender. Kasi nga sa mga properties po na ito, na in the first place ay ipinagkatiwala lang naman sa atin. At ang Diyos pa rin ang tunay na may-ari. Amen? Praise God. And number 3, kapag alam mo raw po yung purpose mo that you are created for God's glory, knowing your purpose focuses your life. Amen? In other words, mas madali tayong mag-focus. Mas madali tayong mag-focus kasi, bakit po? Dahil alam na natin yung ating mga priorities. Amen? Kasi ang focus po dyan, ibig sabihin, mag-focus ka doon sa mga mahalaga para sa Diyos. Amen? Kaya kung alam mo yung purpose mo that you were created for God's glory, and therefore, you will prioritize those things, those plans, those actions and decisions which glorifies God. Maliwanag po. Ulitin ko po pag alam mo po yung purpose mo na create ka ni Lord, nagkakaroon ng meaning yung buhay. Amen? Nasisimple yung buhay. Amen? Nagkakaroon ng focus kasi ang priority natin yung mga para kay Lord. Amen? And number 4, ito po yung favorite ko pa. Kapag alam mo yung purpose mo, nagkakaroon ng motivation. Amen? Knowing your purpose motivates your life. Ito yung tanong ko kanina na para saan or kanino ka bumabangon. Bakit po? Dahil napakahirap pong mabuhay sa mundong ito nang wala kang motivation. Amen? Nang walang nagiging dahilan para ikaw ay bumangon. Kaya masabi ko, mali din yung naging idea ko sa number 2, yung simplify. Kasi nga nung ayaw ko ng, say for example, masyadong kumilos or mag-acquire ng wealth, nawalan ka naman na ng motivation. In other words, dapat may ibabalance yung simplification sa motivation. In other words, okay lang na simple yung buhay mo basta na mo-motivate ka pa rin na maglingkod sa Diyos. Amen? In other words, okay lang na nasisimplihan yung buhay mo for as long as dapat lagi ka pa rin may motivation kung paano ka gagamitin ni Lord. Hindi ka dapat mag-i-stop sa, di ba, simple na itong buhay na ito. Kailangan, lagi pa rin tayo na-excite kung ano pa yung mga mas gagawin ni Lord sa buhay natin. Amen? Kasi kung nawala yung excitement na, siguro tapos na si Lord dito. Alam niyo po, kung iniisip niyo ngayon na nasa pinaka-highest state na kayo ng paggamit ni Lord sa inyo, hindi pa po yan yung pinaka-highest state. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Kaya nga buhay ka pa po ngayong taon. Kasi pilit mo tapos na, malamang wala ka na ngayong taon. Amen? He believes that He will bless you more and use you more this 2025. Amen? And finally, knowing your purpose prepares you for eternity. Amen? Ano pong ibig sabihin niyan? Kapag alam mo na po yung purpose mo, yung mga hangarin mo na will be, sabi nga nila, store up your treasures in heaven where rust or moth cannot destroy. Amen? In other words, ang mindset mo na ay hindi na makamundo. Ang mindset na po natin ay kung paano po tayo nakakapag-impok sa ating mga bangko sa langit. Amen? Hindi na po natin iniisip yung mga na papasok natin pera sa bangko or nabibili natin lupa, kundi yung mentality natin, kaya natin yung ginagawa dahil nag-glorify si God dahil si Lord po ang nagre-record nun. Amen? Si Lord po ang nagre-record nun. Naalala niyo po yung time na nagbibigay na ng mga offering yung mga Israelites. Tapos nakalista talaga kung ilang
ganitong butil ng sarap ng mga grains, yung binigay nila, talagang naka-record siya, detalyado. So I believe the Lord counts every works that we do for Him. Amen? I believe that the Lord knows everything na ginagawa natin para mag-glorify siya. Amen po? Amen. So, nadako na po ako sa last slide kasi sabi ko sa inyo, medyo mahaba po ito, hindi isa-isa po sana natin sila lahat. But, again, what are the benefits? Ayan po yung sinabi ko kanina. Okay, so now, sabihin po natin, we have to live with a purpose. Live, mabuhay ng may purpose or dahilan. And let's read again our scripture reading, Isaiah 43 verse 7. They are my own people. I created them to bring me glory. Sa Tagalog, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. And therefore, sagutin po natin yung first question, who am I? I am a child of God, and you are, I am created for God's glory. Sabihin ko nga po natin to, I am created for God's glory. To God be the glory. Palakpakan po natin sa Panginoon.